Antay sa Azria Woodlands. Nanirahan si Mia sa Azria kasama ang iba pang Mon Elves. At hindi inaasahan na ang hukbo ng demonyo ay biglang sasalakay. Upang maprotektahan ang kanyang tinubuang bayan, pinangunahan ni Mia bilang Priestess of the Mon at iba pang Mon Elves sa isang depensa laban sa mga dayuhang kaaway. Kahit na ang mga duwende ay nagtatamasa ng napakahabang buhay, hindi sila nagtataglay ng immortal na katawan. Sa buong mahabang kasaysayan ng Land of Dawn, ang banayad at marupok na lahi na ito ay nagtiis ng matinding sakit at pagdurusa bago tuluyang nakauwi sa Azria Woodlands. Nabuhay si Mia sa lahat ng ito. Ipinanganak sa pagtatapos ng panahon ng alitan, si Mia ay naging saksi sa hindi may larawang mga trahedya na sinapit ng mga duwende sa walang katapusang digmaan, sinundan ang Mon Goddess tungo sa kaligtasan, pagkatapos ay personal na naranasan ang ikalawang digmaang kontinental sa mga tao, at nasaksihan ang marami sa kanyang mga tao. Nawasak sa masamang kapalaran ng kanyang lahi, at sa mga galos ng digmaan, pinangarap ni Mia ang isang mapayapang buhay, at ang pangarap na ito sa wakas ay natupad ng ginamit ng Mon Goddess ang lahat ng kanyang lakas upang likhain ang Lunar Aegis. Nakukulong sa mga duwende upang umunlad sila sa ilalim ng proteksyon ng Aegis. Pagkatapos nito, ang Mon Goddess ay pumasok sa isang malalim na pagkakatulog, at si Mia ay naging miyembro ng priesthood. Sa loob ng libu-libong taon, naglingkod siya sa Luna Temple ng may ganap na kabanalan, nagdarasal para sa muling paggising ng Mon Goddess, at ang Diyosa ay protektahan balang araw ang mga elf na sinaktan ng sakuna. Gayunpaman, ang panahong ito sa kanyang buhay ay nakatakdang magwakas. Sa patuloy na paglawak ng kailaliman at ng mga demonyo, muling binalot ng hamog ng digmaan ang Land of Dawn. Lumitaw ang alitan sa pagitan ng mga duwende sa kanilang mga saloobin sa digmaan. Ang paksyon na pinamumunuan ng Elf King, Estes, ay naniniwala na ang masamang kalaliman ay magdadala ng kapahamakan sa buong kontinente, at ang mga duwende ay dapat gumawa ng inisyatiba upang puksain ang mga demonyo. Marami pang mga duwende ang naniniwala na ang kanilang mga tao ay nagdusa ng sapat, at hindi na dapat muling masangkot sa digmaan. Sa halip ay naninirahan ng ligtas sa loob ng mga hangganan ng Azria Woodlands sa ilalim ng proteksyon ng Mon Goddess Aegis. Ang hindi lang maintindihan ni Estes ay ang kapatid niyang si Mia ay nasa kabilang panig ng panloob na salungatan. Bagamat itinatangi niya ang kapayapaan, naalala pa rin ni Mia ang huling utos ng Mon Goddess na protektahan ang kanyang sariling mga tao, anuman ang mangyari. Kaya naman, ayaw na niyang makakita pa ng buhay na Elven na isinakripisyo sa ngalan ng katuwiran. Sa huli, pinili ng karamihan sa mga duwende